Ang mga nilalang ng Encantadia meron ding sariling moda. At para mas makompleto ang itsura ng mga ginagampanan naming tauhan, pinagtuunan din ng pansin ang aming mga kasuotan. Dapat magmukhang beautiful. Sa drawing pa lang, manghang-mangha na ako sa Encantadia. Nang makita ko ang mga costume design, lalo akong na-excite maging Alena. Mahigit 150 costumes ang ginawa para sa Encantadia. Sa aming mga diwata, 3 costumes na ang kailangan. Triple set of costumes, as in different sets, different needs, different designs. So, yung mga production designers ko ngayon ay nasisira ng ulo. Magkakapatid na mga diwata ang papel namin ni Sunshine, Iza at Diana. Pero dahil may kanya-kanya kaming personalidad, iba-ibang look din ang binuo para sa bawat isa sa amin. Alena's costume, water, the inspiration for the skirt alone, parang it's made of kelp, seaweeds. And then I had a shell for her tops. Fire. I used red and gold. Amihan, which represents air, I used feather motifs, wing motifs, and the blue color. Danaya, who represents earth, I used fur and other vines. Yung kay Miss Dawn naman, we wanted something tailored. I designed a coat for her na medyo empire yung cut, yung dress niya, at saka yung coat should be impressive. We put details on her sleeves na mahaba para mas impressive siya tingnan. And yung crown, yung inspiration nun, butterfly. It takes a lot of time kasi like we buy these fabrics, tapos we don't just use it. We think of other treatments, like we distress it, we add on beadworks, and we crumple it, different treatments, so that it wouldn't look like it's made sa mundo ng tao. Ang tunay na kapangyarihan ng Encantadia. Ang ganda ng feeling ko. I really felt like an inang reyna. Maganda kasi yung pagkakagawa at saka maski yung estilo ng aming costume designer. I'm very happy with what he's done, especially with the warriors costumes. Lahat sila mukhang very authentic. May katerno ring accessories ang mga suot naming gown. Ang lahat ng ito masusiring binuo. Labor of love daw ang pagbuo sa bawat kasuotan. Headdress ko pa lang, 3 araw nang pinagpuyatan. Hindi lang costume ng mga diwata ang tinutukan, pati damit ng mga damat sundalo, pinaghirapan. Warrior costumes divided into 2 na naman, the bad and the good side. The good side, yung detail nila mas malinis, even the colors mas malinis, yung finishing mas malinis. As opposed to the bad side ng mga warriors, which are rougher, tapos grittier, dirtier, parang gano'n. Special feature siguro sa material, iniingatan namin yung mga artista na mabigatan sa susuotin nila. Kaya medyo less fiberglass, tapos more foam.
no? Para kahit bumagsak sila, nagkaroon ng stance, hindi sila masasaktan. Ang babaksakan nila yung armor na gawa sa foam. Parang owl butterfly. Pagdating kay Hagon, medyo kinakailangan mas menacing ang dating niya, na halos lumiit na yung mukha niya dahil sa armor niya. Mas matataas na sinusuot sa ulo. Ang pagkakabakal niya, kailangan magmukhang luma na bakal or hindi gawang pangkaraniwang tao. Gawang engkanto, parang gano'n. Ang ganda talaga, impressive eh. Para akong Japanese warrior na may mga pag-ganun pa eh. Mga pakpak. Pag-suot mo pa lang, yun na, hindi ka naaarte. Maganda. Overall, nakaka-impress yun. Tsaka nakakagulat pag nakakita mo sa screen. Ang mga espada at sibat ng mga sundalo, yari talaga sa tunay na bakal. Inukitan pa ito ng iba't ibang disenyo. May kaunting sakripisyo rin kami ni Iza, Sunshine at Diana. Para kasi magawa ang aming warrior costume, kinailangan naming magpa-body cast. Mahirap daw para sa babae na manansya lang daw kung ano yung sukat namin, kahit na meron kami mga sukat-sukat sa kanila. Maganda daw na ma-fit dun sa katawan namin. Unang beses naming magpa-body cast ni Sunshine at Diana. And the first time is always unforgettable, di ba? Bawal huminga. Mainit. Pero bawal magreklamo. Di biro ang tumayo at magmukhang statwa ng 1 oras. Kaya sa kalagitnaan ng body casting session ni Diana, Pagdating na dito ko, hindi na ako makahinga. Tapos sabi ko sa kanila, mainit na. Hindi ko na kaya, hindi ako makahinga. Nakaganon kasi yung kamay. Naghahanap ako ng masasandalan ko. Nakatayo lang ako, hindi pa sila tapos. Sabi ko, matutumba na ako. Nung pagtawag ko sa kanya, natumba na ako. may dagdag na kalbarya naman para kina Sunshine at Iza. Kailangan din nilang magpa-headcast para makuha ang sukat ng headgear nila. Sa pang 20 seconds, tapos na tayo. Teka lang po. Pwede bang hihinga lang ako? Mamamatay po ba ako dito? Kung ano-anong tinatanong kasi napapraning ako. Kasi pag nakita mo, talagang isasalpak sa mukha mo at ibubuhos. So I got so scared. Pero buti na lang, totoo naman yung sinabi niya. Sabi niya, 1 minute, tas 1 minute. Tapos na. So okay naman. Nakahinga na ako after that. Wow. Malamig naman siya. Okay lang. Hi. I'm still alive. Pangalawang beses nang magpa-headcast ni Iza. Pero nagkaroon pa rin siya ng konting kaba. Ikaw na yung maghila. Pag sumama yung pilik mata mo, i-ano mo na lang. Sumama. Hala. Yung kilay. Hala. Sumama. Ah? Ano yung suwa? Kuya Berry! Pero ang mga pinagdaanan namin ay wala pa sa kalingkingan ng trabaho ng sikat na prosthetics expert na si Benny Badoktoy at ng kanyang team. Nagawa namin siya ng duplicate para sa modeling ng headdress. Mahabang proseso kasi ang paggawa ng aming warrior costume. Mula sa aming body cast, gumawa pa sila ng mga manikin. Hinugis ang aming headdress, vest, at armor. So ito yung mga mga piyesa ng costumes nila. Ang mga clay sculpture ang nagsilbing molde para sa aming fiberglass costumes. We're going to make this all in one solid piece and probably do feathering on this. At para mas makompleto ang look, gumawa rin sina Benny ng pamborloloy. Ang ganda ng feeling talaga pag suot mo na yung costume kasi
talagang mafe-feel mo na yung role. Nung tinitignan ko nga yung pictures, sabi ko, ako ba to? Meron na ako sa phone, parati ko na lang siya tinitignan. Nakakaaliw talaga. Alam mo yun talagang, wow! Alam mo yun, I never really thought that it would come out that way. Because when I saw the drawings, the sketches, parang I was thinking, wow, I wish they could really do it like this, like make it come out like this. And then when I wore it, true enough, it was really beautiful.